Diyos ko po, ito pa isang matinding kaso ito. Diyos ko po, ang flood control scandal, putang ina niyan, ito talaga kailangan natin tutukan ito Kasi mga bossing, itong Henry Alcantara, itong Opulencia, itong si Bernardo, ang paano ko ba sisimulan to? Matindi kasi ito Etong mga tao na ito, taga DPWH. At yung money-making scheme ng DPWH has been existent. Nandiyan na yan, naka-embed na yan sa sistema ng DPWH. Depende na lang kung kailan nila i-activate. Oo, yung scheme nila, yung pamimera nila sa mga proyekto, na previous administrations pa yan. Hindi lang yan ngayon, nung nakaraan, hindi lang yan nung mga nakaraan pa. Nandiyan na talaga yan. Depende na lang kung kailan nila i-activate yan. Kung ang gobyerno anti-corruption, mahihirapan silang i-activate yan. Kung ang gobyerno magnanakaw, putang ina, mamamayagpag ang mga yan. Ganyan ang style ng DPWH. Okay? So, ibig sabihin, itong whole scheme na ito ng corruption sa DPWH, ang gumawa niyan, mga DPWH, mga taga-DPWH, from previous, leadership ng DPWH. Mulat-mula pa yan, mulat-mula pa. Minamana na lang yan. Okay? Pag minana yan, pag nag-turnover yung mga leaders dyan, kasama yan sa turnover nila. Kung papaano nila hahanapan ng butas ng katarantaduhan yung kanilang mga trabaho. So ang ibig ko sabihin, sindikato na tong DPWH na ito. Kaya lang, katulad din ng mga magnanakaw ng bangko, di ba? Mamimili sila kung sinong bangko yung nanakawan nila. Kung anong bangko yung nanakawan nila. Siyempre, kapag masyadong mahigpit yung bangko, hindi sila magnanakaw. Iba ang gagawin nila o sa iba sila magnanakaw na bangko. Yun din yung sinasabi ko, sindikato, literal, masamang loob. Manluloob sila sa isang bahay. Mayaman tong bahay na to. Kaya lang, sa bahay na yan, sobrang secured. Ang daming gwardya, 24/7 yung gwardya, napakaraming CCTV, may mga motion sensor pa. So, papasukin ko yan? Hindi. Yung bahay na yon na sinasabi ko na secured, gobyerno yan. Yan yung gobyerno, serves as the government. Analogy lang yan. Kung yung gobyerno, sobrang higpit. Kung yung gobyerno hindi magnanakaw, kung yung gobyerno talagang sinisilip lahat, yung sindikato na yan sa DPWH, maglalaylo yan. Magtatrabaho yan ng sakto, ng tama. Yun nga lang, di sila makakapag-good time. Ngayon, natapos yung administrasyon na mahigpit. Biglang pumasok tong administrasyon. Nakita ng mga buitre sa DPWH, uy, putang ina. Ito na ang pagkakataon natin. Pucha yan, yung mga nakaupo ngayon, kawatan. Pwede natin silang i-recruit sa sindikato natin. If you cannot beat them, join them. Kasi ganun yan Yung dating administrasyon, mahigpit They are trying. Nakita nila talagang hindi nila makukuha Nakita mo sindikato dyan sa DPWH na putang ina, hindi talaga natin makukuha tong Duterte na to. Tarantado talaga to. Mahigpit, gusto talaga nito. Mahal talaga nito Pilipinas, mga Pilipino. Ayaw nitong magnakaw tayo. Sige, trabaho na lang muna tayo. Matatapos din yan. Trabaho lang tayo, matatapos din yan. Sige na, season break muna tayo. Pucha, biglang natapos yung mahigpit na gobyerno. Biglang napalitan ng gobyerno maluwag. Anong ginawa naman? Puta, mga hasang nila, tuwan-tuwa. Hindi ba, ng panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga drug lord naglaylo. Lahat ng mga kurakot nawala. Ngayon, nung nakita nila maluwag yung gobyerno, pucha, lahat ng drugs, ang dami Pucha, tonito nilada yung nakukuha ngayon. Imagine, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala. Tapos ngayon, tonito nilada. Ganun din dito sa DPWH. Nandiyan na yan, scheme na yan. Nakita nila, uy, pucha, maluwag. Alokin na natin sila. Pag alok, talaga? Ganun kalaki? Oo. Talaga? Kikita ako ng ganun dyan? Oo. Tsaka kaya kung ako sa'yo, ganito, ganyan. So, ang demonyo rito, DPWH in-involve lang nila yung mga politiko So, ang talagang may kasalanan dito DPWH. Kaya nga kita mo may mga terms silang ginagamit. Di ba sila Alcantara, meron silang mga terms na ginagamit. Sila Bryce Hernandez, may mga terminologies sila na ginagamit. Na yung terminologies na yun, pag sinabi mo, alam na nila. Di ba, halimbawa yung MO, yung para sa MO niya.
May mga ganun sila eh. Na puta, alam mo naman na illegal, alam mo naman na lagay yun, alam mo naman na porsyento yun, pero puta, legal lang sa kanila. Saan sila naghahatian ng pera? Sa bilyaran. Tapos, cash yung pera, kahon-kahon yung pera, binibigay nila doon sa mga, sa mga taga-gobyerno. Kasi nga, kailangan nilang magbigay ng pera. Halimbawa, itong senador na to, kailangan nilang magbigay ng pera doon para itong senador na to, hindi na mag-ingay. Tapos gagamitin nila yung proyekto ng senador na yon para doon i-funnel yung mga pera nila. Mga tarantado talaga di ba? So, ang bottom line netong sinasabi ko, etong mga taga DPWH, ang talagang kawatan dito. Tapos ngayon, putsang ina, eto na yung balita. Yung DPWH, yung mga sekretary, ayusek, yung mga tao, district engineer, walang hiya na yan, hinostage nila yung gobyerno. Paano? Umamin na sila nung una eh. Nagsoli na sila ng mga pera eh. Tapos biglang finload nila yung idea na kung ikukulong nyo kami, putang ina nyo, magre-recant kami. Pag nag-recant kami, sa dami ng pera na ninakaw namin overtime, pahahabain lang namin ng pahahabain yung kaso na yan. Sinabi ko na sa inyo yung idea na kapag nagnakaw ang mga tao sa gobyerno, hindi sila nagnanakaw ng barya para pangkain. Hindi. Nagnanakaw sila kasama sa pagnanakaw nila. It's a business eh. Kasama sa pagnanakaw nila yung pambayad nila sa huwes, pambayad nila sa pulis, pambayad nila kung kani-kanino para hindi sila makulong. Yun talaga ang ng mga kriminal eh. Ang ayaw ng mga kriminal, makulong. Yun lang talaga. So ang gagawin ng mga yan, magnanakaw sila ng sobrang laki, part nung ninakaw nila, at least kalahati nung nanakaw nila, gagamitin nila para hindi sila makulong. And we are talking about trillions of pesos over time. Ilang taon na yung mga yan sa serbisyo? 40 years? 30 years? Putang ina, gaano na karami ang pera na nakuha ng mga yan? O imagine niyo kung gaano karaming perang kaya nilang idalin sa sistemang bulok para lang hindi sila makulong. O di lalong walang naano yung gobyerno, walang na-achieve yung gobyerno, di lalong nasira si Boying, nasira si Bongbong, kasi wala silang may papakulong. Kasi makakapagpakulong lang sila ng malaking tao through these people, itong mga taga DPWH. Kasi paano mo halimbawa, kalaban kong senador itong si Chis Escudero, halimbawa, si Villanueva. Paano ko ipapakulong si Villanueva kung kung walang mag-whistleblower kay Villanueva at kay Chis Escudero? O kay Jinggoy, kay Bong Revilla at kung sino-sino pa. Para mapakulong ko sila dahil mga kalaban ko sila. Kailangan ko ng tao na magsusumbong sa kanila kahit walang ebidensya, trial by publicity yan. Ngayon, kung ako, magre-recant ako. Putang ina, sabihin ko wala akong kinalaman dyan. Sabihin ko, napilitan lang ako magbalik ng pera dahil pinressure nyo ako. Paano pa nila mapapanagot ngayon yung mga senador na kalaban nila sa mga susunod na eleksyon? Wala na. Kaya ngayon, nung sinabi nila na magre-recant ka, magre-recant ako, putsang na nagkandara pa sila. Ito ang tingin ko lang to. Kaya naging state witness itong mga to. Alam mo state witness, ano mo ibig sabihin nun? Hindi na sila kakasuhan. Oo, hindi na sila makakasuhan. Wala na sila kasi nga parang finload nila yung idea na if you are the least guilty, pwede ka na maging state witness. At kapag state witness ka, hindi ka lang normal na witness state witness ka, putya, wala ka ng kaso. So eto ang napanalunan ng mga to, nanalo talaga sa loto na matindi itong mga gagong to. Sila yung sindikato, sila yung magnanakaw. Dinamay lang nila yung mga pangalan. Tapos ngayon, putya, yung mga dinamay nilang pangalan, wala silang ebidensya, hearsay lang. Yung mga dinamay nilang pangalan, putang ina, makukulong, tapos sila malaya. Tapos sila makakapagsalita sa korte, walang mga kaso. Samantalang sino ba ang naglustay ng pera? Sino ang pumupunta sa kasino para maglaba ng mga pera na ninanakaw nila mula sa pondo ng gobyerno? Sila. Mantakin mo meron silang scheme kung paano kukunin yung pera. Meron din silang scheme kung paano lilinisin yung pera na yun na magmumukhang legit. Sinabi ko na sa inyo na pupunta sila sa kasino, dala-dala yung mga mali-malitang pera, bibili ng pitsa, magsusugal ng konti, magpapatalo ng konti, tapos i-encash ulit yung pera na pera nila. Pag encash nila nung pera nila, putya, malinis na yan, galing na yan sa legal, galing na yan sa kasino. Pwede na nilang i-spend kasi nakarehistro, nanalo sila sa kasino. May kinuha silang pera sa kasino. Diba? So ganun tayo tinatrantado, tapos etong mga ito, free sila from liabilities, criminal liabilities, di sila makukulong, sila nga yung sindikato.
Yung mga senador na yan, nagpapalit-palit ng senador eh. Hindi naman yan, laging yan ng senador. Pero dyan sa DPWH, sila at sila yan. Sila at sila yan, ang tagal na nilang nandiyan dyan. Hindi lang 10, 20 taon, 30 taon, ganun sila. Si Cabral nga, 45 years. Yan si Alcantara, yan si Bernardo, ang tagal niyan dyan. Kaya nga maagang nag-retire yan eh. Nag-early retirement yan. Kasi putang ina, sapat na yung perang nakuha niya siguro. Kaya early retirement na siya. Sobrang yaman daw niyan. Tapos wala silang kaso. Papayag ba tayo ng gano'n? Si Inday Sara, kinakasuhan nila, walang ninanakaw. Tapos eto mga putang ina magnanakaw na to, walang kaso. Tapos makikita mo, nakakaso si Cheese, nakakaso si Villanueva, si Jinggoy, si Bong Revilla. Sila yung pinaka-vulnerable ng mga senador Na para lang masabi na may nakulong na malalaking tao, yung gobyerno, ganun ang ginagawa. They are focusing on itong mga senador na sikat. Sikat. Oh, hindi mga congressman. Senador ang inaatake nila kasi nga yung mga senador na yan kilala sa buong Pilipinas na kapag yan ang ginawa mo and sinampahan mo ng kaso sa Pilipinas, pag nagsampa ka ng kaso, parang guilty na Pag yan ang tinrial by publicity mo, pag-uusapan ng buong Pilipinas, kaya senador ang target nila. Doon nga nagaganit yung mga senador na bakit kami? Bakit biglang kami yung pinagbibintangan na magnanakaw? Bakit si Martin hindi? Bakit si Martin di iniimbestigahan? Bakit si Zaldico nakatakas? Bakit si Bunuan nakatakas? Bakit si Bongbong na pumirma ng budget? Wala. Yun yung pinupunto natin dito. DPWH, yan ang core ng corruption sa Pilipinas. Panahon pa ni Pangulong Duterte, ini-expose niya na yan. Yung money-making scheme nila, nandiyan yan, naka-embed na sa system nila yan. O, panoorin natin tong mga ito. May apa. Yan mga hayop na yung mga itsura niyan. Putang ina, yan ang mga kawatan sa Pilipinas. Tapos makakawala sila. State witness, ibig sabihin hindi sila makakasuhan. So ang tagal nilang nagnakaw tapos libre sila. Nagsumbong lang sila ng mga tao tapos libre sila. Nagbigay lang sila ng pera. Hindi natin alam kung ibabaw o ilalim. Basta naglabas lang sila ng pera. Kahit ilang bilyon ilabas ng mga yan, puta sa tagal nilang nag-operate sa ilang administrasyon na ginagawa nila yung mga ghost projects na yan na hindi natin alam. Ngayon lang tayo naging aware sa ghost projects, pero noon pa man may ghost project, gaano karami na yung pera na nakuha ng mga ito, no? Sinugal ng mga ito, nilabhan sa mga kasino. Gaano na katagal nga takin mo yung Bryce Hernandez, mas matanda pa ako, putang nakaka-Lamborghini na SUV. Saan ka naman makakita ng ganyan? So itong mga ito ang may kasalanan sa bayang Pilipinas. Huwag tayong basta-basta mag-judge doon sa mga sinusumbong nila. Again ang budget ng gobyerno ilalagay sa DPWH. Nasa DPWH yung budget. Ang trabaho ng DPWH mag-isip ng mga proyekto. Sila ang namimili kung anong mga proyekto yung popondohan, yung babudgetan. Tapos, kapag na-budgetan na lahat ng pondo, meron pang mga yung insertions na tinatawag. At sa mga insertions na yan, mga bossing, sa mga unprogrammed appropriations na yan, ang magbibigay ng pera, Department of Budget and Management, DBM. Saan kukunin ng DBM yung pera na yan? Yung unprogrammed appropriations, mga bossing, yan yung extra kita natin. Diba? Meron tayong NEP, diba? Yung GAA. Sa GAA na yun, sa loob noon, merong mga unprogrammed appropriations. Yan po yung kapag kumita ang gobyerno natin. Halimbawa, ayan nga, yung unprogrammed appropriations, kinuha nga ng gobyerno natin sa PhilHealth. Kinuha sa SSS, halimbawa. Kinuha sa ganito. Ilalagay yan sa DPWH ulit. So extra na pera ng DPWH yan para mamili ulit ng kung kaninong project na request yung lalagyan nila ng pera. So, ano yun? Working hand in hand ang DBM, ang DPWH, at saka ang presidente. Kasi yung presidente pumipirma O yun. So, itong mga ito, sila ang namimili, sila ang pinagmumulan ng corruption, tapos sila yung libre sa liability. Saan ka naman? Tanginan, kung sino nagnakaw ng mangga, didemanda mo. Ng shoplift ng corn beef, ng gatas, didemanda mo. Makukulong. Tapos ito mga putain na to, dekada na nagnanakaw sa Pilipinas. State witness, papayag tayo niyan. At na state witnesses na ang Justice Department sa investigasyon sa flood control corruption scandal. Kabilang sa kanilang isang dating DPWH official at isa sa tinaguriang BGC Boys. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. There are already state witnesses.
Kinumpirma ng Department of Justice na state witnesses na ang 4 na individual na kasalukuyang tumutulong sa kanilang investigasyon para sa ilang kasong kaugnay ng flood control scandal. Kabilang dito sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, dating District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at ang owner ng government contractor na Sims Construction Trading na si Sally Santos. Tama po kayo. Sila po ang nagbalik ng kabuang 316 million 381,500 pesos. Nagbalik ng pera. Magkano lang yan? Imagine nyo, yan yung nilagay nila sa ibabaw ng mesa. Yung nasa ilalim, magkano yan? Kasi, nabalita na yan eh. Na magre-recant yung Alcantara eh. Naibalita na ng halos lahat, tas biglang nagbago. Hindi ako magre-recant. Putangin na, paano nag-float yung magre-recant ka kung hindi nyo sinabi? Tinakot nila, putamantakin mo, ganun sila kalakas. Tinakot nila yung gobyerno. Ito para sa akin lang ha. Pwedeng mali ako. Tinakot nila yung gobyerno na magre-recant kami. Kahit na, paano magre-recant ka pa ba? Under oath ka sa Senado? Pakiko. Nagbigay ka na ng pera eh. Admission of guilt na yan eh. Pakiko. Ang ina nyo, sa dami ng pera na ninakaw ko, kaya kong pahabain yung kaso ko. Hanggang sa makalimutan yan, maniwala kayo. Ngayon, ang gobyerno, pag pinahaba ko to ng pinahaba, matatapos na yung termino ninyo, wala pa kayong senador na naipakulong, masisira kayo. Sira ang ano nyo. Sira ang 2028, yung gusto nyong kandidato, para sa 2028, para matalo tong mga Duterte, sira kayo. Di ba pinalutang pa nga nila eh, yung idea eh. Nagsalita pa nga eh, si Claire Castro eh, sa press con niya eh, na sa mga mga testigo natin. Mga whistleblower natin, huwag kayong magpapata. May mga ganun pa nga sila eh. Lumutang yan, ibig sabihin magre-recant talaga. Kaya lang ang gobyerno natin, dahil nakita talaga nila putang ina, madadali tayo nito. Unang-una sa lahat, sinisingil na tayo ng tao. Wala pa tayong naipapakulong na malaking tao. Puro si Diskaya lang. Maliit man yan, wala pa tayong naipapakulong. Ang isip kasi ng mga tao sa malaking tao, yung presidente, congressman, senador, pero ang hindi nila alam, yung malaking tao, itong mga taga-DPWH, yan talaga ang mga malalaking tao. Nakatakas na sila. Bakit? Putsang ina, binlockmail nila yung gobyerno. Para sa akin to, hindi to totoo. Malamang hindi totoo to. Ito sa isip ko lang. Gobyerno, magre-recant ako. Magre-recant ka, under oath ka. Magre-recant ka, nagbigay ka na ng pera, admission of guilt na yan. Kahit na. I will take my chances. Why? I can make this hearing long. Magaling ang abogado ko. Bibili ko ng sandamukal na abogado sa dami ng pera na ninakaw ko. Pahabain na namin ng pahabain yung kaso. Tandaan ninyo matatapos yung termino nyo sa loob ng 2.5 taon na lang. Baka sa 5 taon, di pa tapos to. Pagka hindi kayo nakapagpakulong ng mga senador sa 2.5 taon nyo, sira na kayo sa 2028. Kaya ngayon, anong sasabihin ng gobyerno? O nga naman, importante sa akin yung testimonya ni Bernardo na ini-involve yung mga senador. Kahit walang ebidensya, importante sa akin yun. Kasi optics-wise, makikita ng tao na, may mga tinatrabaho silang senador. Kaya lang ang deal, ayan na. Wala kaming kaso Gagawin namin lahat ng gusto ninyo. Sisirain namin yung mga senador na dinamay namin dito. Gagawa pa kami ng mas marami pang istorya. Pero wag nyo kaming kakasuhan. Kailangan malaya pa rin kaming nakakapagkasino. Malaya pa rin kaming mahaganyan. O diba? Posible, diba? Pwedeng mali, pwedeng oo. Pero posible. Oo nga naman. Kung ako gobyerno, ako yung gobyerno ngayon, yung para maproteksyonan ko yung sarili ko, kasi magnanakaw ako para maproteksyonan ko yung sarili ko, kailangan ko ng continuity. Kailangan yung umupo dyan, alyado ko pa rin para hindi ako balikan. Tama? Ang problema, kapag wala akong magandang nagawa sa 2.5 taon, hindi ko na ipakulong itong mga senador na ito, putang ina. Paano ko kukumbinsihin yung tao na iboto yung kandidato ko na poprotekta sa akin? So hawak sila sa leeg ng DPWH ng mga kupal na mga ito, itong mga nabistong mga tao na ito.
Kung hindi kayo susunod sa amin, magre-recant kami. Gusto nyo ituloy namin yung mga testimonya namin, dagdagan pa namin? Total, alam nyo ba, yung mga testimonya ng dalawang yan, si Alcantara at saka si Bernardo, malayong-malayo na. 4 na beses na sila nagpalit ng testimonya, tapos hindi mo kukulungin. Under oath sa Senado, ito yung sinabi, tapos biglang hindi mo kukulungin. 4 na beses na, as in total different. Pag binasa mo yung yung testimonya nila sa Senate at saka ngayon, ang layo, wala na dun. Magkaiba na sila. Ganong katindi. So, kaya ginawa sa kanilang sige, para ipagpatuloy ninyo yung partnership natin na sirain itong mga senador na ito, sige, wala na kayong criminal liability. State witness eh. Para na silang whistleblower eh. Tapos sasabihin, basta magsoli pa kayo ng pera para magmukhang legit yung pag-ano nyo. Total, masabi mo naman, marami kayong perang ninakaw. Soli pa kayo soli pa kayo. Ano yan? Kapital lang yan. Pwedeng bumalik sa inyo yan o pwedeng hindi na, pero loss nyo na yan. Kesa naman makulong kayo. Kasi yun lang talagang kinakatakot ng isang kriminal, yung mahuli at makulong. Kaya ganyan ngayon ang nangyayari. State witness sila, wala silang kaso, papayag kayo niyan? Isa po sa karapatan ng mga state witness. Ito si senador ganito, si senador ganyan, si senador ganyan. Sinasabi nila, nagbigay ako ng pera dyan, nagbigay ako ng pera. Asan ebidensya? Wala. Makukulong yung mga yun. Samantalang itong mga to, sila yung nagkakasino. Umamin sila eh. Sila yung naglalaban ng pera sa kasino tapos malaya sila. Yung mga senador na dinamay lang nila sa katarantaduhan nila, makukulong. Yan ang problema natin. Ganyan din si Bongbong, di ba? Si Bongbong. Sino nilaglag nila? Si Zaldico. Para maligtas sila, 'di ba? May kaso si Bongbong? Wala pa. Si Romualdez may kaso? Wala. Bakit? Kasi nga may pinalulutang na silang may kasalanan si Zaldico na pinagtatago rin nila para hindi mahuli. Ganun din ang ginagawa nitong mga taga DPWH na to. Para maging malaya kami, ilalaglag namin itong mga senador na to. Ngayon, ikaw naman, Pinoy, tanga, naniwala ka, putsang ina, magnanakaw talaga to si senador, ganito, ganyan. Putsang inang yan. Di nagpabudol ka sa mga sindikato na ito, sila talaga yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Yung sa mga kasong sila'y nagbigay ng ebidensya na magagamit ng Estado, doon ho sila drop. Paliwanag ni Secretary Vida, ang mga individual na na-admit sa Witness Protection Program ay may mga testimonyang maaaring magamit para mas mapalakas ang kaso ng Estado. May mga conditions hindi ka dapat most guilty, di ba? Tapos absolute necessity at materiality ng iyong inilalahat na tulong sa Estado. At yung nagko-cooperate ka. Kaya may MOA may terms and conditions na kailangan mong sundin. Hindi naman kwalipikado para maging state witnesses sina dating DPWH officials Bryce Hernandez at JP Mendoza sa mga naturang kasong iniimbestigahan ng ahensya. Inaasahan ng DOJ na sa kabuuan makapagbabalik ang Tinan mo yung Bryce, hindi naging state witness. Bakit? Putsang ina, mababa Errand boy lang nila yun Inuutos-utusan lang nila yun Hindi siya state witness. Fall guy din siya. Para lang masabi na sa DPWH, meron pa ring nakulong. Pero yung mga main player, Alcantara, tsaka yung Bernardo, utang ina malaya. Saan ka naman, di ba? Kung siya nagre-regalo ka ng mga Land Cruiser, 4 na state witnesses ng mahigit 1.5 billion pesos. Para sa ngayong taon, nitong January 13 lamang ay nagbalik ng 35 million peso in check si former Yusek Bernardo. Mula raw ito sa pagbenta niya ng kanyang ari-arian. Inaasahang makapagbabalik ito ng tinatayang 1 bilyong piso hanggang sa katapusan ng Enero ngayong taon. Kung susumahin sa kasulukuyan, may 24 na kasong sumasailalim sa preliminary investigations. 5 rito ay sangkot ang Sims Construction Trading, 6 ang Wawaw Builders at Top Notch Catalyst, 13 ay isinumite ng BIR at 3 ay high-value plunder cases. Yan, the bottom line here is, mga banatero, yung mga totoong magnanakaw sa Pilipinas, nakakatakas dahil magaling sila magpropaganda. Kasabwat ang media, lumalabas itong pagsasabi na pagbabalik nila ng pera, parang goodwill to Sa mga Pilipino, hindi po yan goodwill. That's not even
a pinch ng dami ng pera na ninakaw nila. Yang isinoli nila na yan, ano yan, kapital yan para dito. Para maging state witness sila, hindi sila makasuhan, hindi sila makulong. But if you're gonna look at it, kung gaano na sila katagal sa serbisyo, and this scheme has been going on for a long time, for ages, for how many administrations already, gaano katagal na kayong ninanakawan? Tapos, putang ina, wala silang kasalanan. Ang mabibigyan ng kasalanan yung mga senador. Yung mga idinamay nila, yun yung mga makukulong tapos sila malaya. Hindi tayo dapat pumapayag na ganyan kasi direktang panloloko yan sa taong bayan. So yun yung lagi nating ilagay sa isip natin na, putya, kung sino yung mga nagtuturo, kung sino yung mga nagtuturo, madalas yan yung may kasalanan. At babalikan pa natin itong mga balitang ito. Marami pa tayong didiscuss na balita sa mga susunod na vlog natin. Nagbabalik tayo kaya abangan ninyo. I-like and share ninyo itong video na ito. Follow kayo, subscribe sa Boss Dada TV Facebook page, sa Boss Dada 2.0. At gumawa pa tayo ng mas marami pang mga walang kwentang mga video. Kita-kits tayo ulit mga banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa